Bagong salta sa lugar na yon si Jaime, isang gwapong binata na kung makakasalubong mo sa daan ay hindi maaring hindi mo lilingunin. Makisig at talaga namang kaakit-akit, lalo na sa paningin ng mga kababaihan. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang aswang hunter. Tila wala namang pakialam ang mga taga-Maynila sa pagiging aswang hunter niya. Hindi sila interesado dahil karamihan sa kanila ay hindi na naniniwala sa mga aswang. Lalo pa at nasa syudad sila. Pero para kay Jaime ay totoo ang mga aswang. Gabi, isang buntis ang nabulabog nang may dumapong tiktik sa pubungan nila. Naging mabilis ang mga pangyayari. Ang tanging nagawa na lang niya ay ang sumigaw na mapagtantong nakuha na ng tiktik ang sanggol niya. Ang insidenteng yon ay nasundan pa, kaya ang mga taga Maynila ay nagsimulang mag-alala at mangamba sa bawat gabi. Humingi sila ng tulong kay Jaime. Ani Jaime, siya na ang bahala sa tiktik. Matapos ang misyon sa Maynila, ay lumipat naman sa ibang lugar si Jaime. Tulad sa mga naunang lugar, ay ganun ulit ang nangyari. May mga buntis na napeperwisyo ang tiktik at si Jaime ang palagi nilang tinatakbuhan. Sunod ay nagpasya si Jaime na dumayo sa isang malayong probinsya. Natuwa siya nang malaman na maraming buntis sa lugar na yon. Nangangahulugan na muli niyang paiiralin ang pagiging aswang hunter niya. Sa probinsya ay nakilala niya si Mila, isang simpleng probinsyana na may maamong muka. Agad na bighani si Jaime. Ngunit ang dalaga ay naging mailap sa kanya sa kabila ng kanyang kagwapuhan at kakisigan. Isang gabi na balot ng katahimikan, ang tiktik ay muling naglagalag sa lawak ng madilim na ere. Handa na ulit mambiktima. Ganun na lang ang pagkabigla niya nang may makasabay siyang lumapag sa bubungan. Si Mila. Ani Mila, balita niya ay kung saan-saan nakakarating at nagpapanggap na isang aswang hunter ang gwapong binata. Nagulat si Jaime na nasaan yung tiktik. Nakangising inikutan siya ni Mila at sinabing kung hindi siya nagkakamali, ang gawain ni Jaime ay ang maglagalag, dumayo sa iba't ibang lugar, ipakilala ang sarili bilang aswang hunter at sa pagsapit ng gabi ay saka sasalakay bilang tiktik. Dahil aswang hunter ang pakilala niya sa mga tao, kaya siya ang lalapitan para hinga ng tulong. Magkukunwari siyang aaksyonan ang problema ng mga tao. Ang gagawin lang naman niya ay takasan sila para sa ibang lugar naman mamerwisyo. Napanganga si Jaime. Tinanong si Mila kung bakit ang dami nitong alam tungkol sa kanya. Sagot ng dalaga, dahil siya ang tunay na aswang hunter at hindi siya papayag na patuloy na magtago si Jaime sa likod ng mabuting imahe ng isang aswang hunter. Hindi na pinatagal pa ni Mila ang usapang iyon. Sa ibabaw mismo ng bubungan na yon ay kinalaban niya si Jaime. Nagsukatan sila ng lakas, nagpalitan ng kakayahan, sinubukan ng tiktik ang kanyang makakaya, ngunit hindi siya umubra sa likas na galing ng tunay na aswang hunter. Napabagsak siya nito doon mismo sa loob ng bahay nang masira nila ang bubong. Nagkamali ang tiktik ng lugar na napili niya, lalo na nang bibiktimahin dahil ang tinagat niyang buntis ay kapatid ni Mila. Ang lagalag na tiktik ay tuluyan ng nalaglag sa impyerno.